kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we are thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema kinakarap natin. But until and unless we are able to validate yung data na pinresent ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning, pwede nga yung vessel to tank gamitin nyo siguro Panamax vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container. Wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Pwede naman ako magsorry kung mali Hindi na, habulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng ganun. Bakit mo sinabi ito? Mali pala. Kasi gusto ko lang makatulong talaga eh. I wanted to be wrong kung mali talaga. But you have to prove me wrong. Government to government, hindi nga dapat mangyari yung pumunta nga. Andun nga yung tangke, yung mga tangke ng 2 refineries. Rotterdam refineries produces, I think, 1.2 billion barrels, yes, per day. At nandun ang kanilang tangke sa Singapore. Petronas also, andun ang tangke nila. Ayun po yung kanilang presyo. No, nobody is reacting to this. Pinag-uusapan natin yung problema at ang mga measures na gagawin natin without even going back and checking whether those data are valid or not. So, paano yung replacement cost? I already told you, kung papayagan natin yun, after 3 weeks, or after 2 weeks, 3 billion pesos per day. Did you check this? You say? Okay. Now, did you check that it's 3 billion pesos per day, ang income? Pireset ko kanina. But the collection this week was also used to purchase the level, even higher level of products. Kinuha mo na kagad kasi dapat sana there should be a point where the replacement cost should begin. Saan pa magsisimula? The inventory should end where the replacement cost should begin. Ang nangyayari, ito nga, binil nyo na kagad ang taong bayan, 110 kagad, 2 weeks, nandun pa ang binenta ninyo, sarili nyong inventaryo. So, it is the public, it is the poor public. Ayan si Mr. Boss, ano nang pangalan mo? Balbuena. Si Mr. Balbuena kanina pa naglulupasay. So, Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's but now you are deregulated. not answering my question, Director. Sagutin mo muna eh. Is the 3 billion pesos per day? 1 month lang ito eh. So per day ito, 3 billion. Yes, Mr. Chair. If the perspective, because it's a matter of perspective, if the perspective is to ensure that the 7 days used up this week will be replaced by next week immediately, then the oil company has to collect that level of collection to be able to purchase the 7 days replacement. So we can always go back to the 45 to 50 days supply. But if the perspective, again, if the perspective is you want to use up the 53 before you replace it, and that is very dangerous, then I think we can exhaust the 53 at that lower price. But the problem is if they're gone and the collection is very low, you can no longer replace the 53 days. So it's really that's how they're explaining also on Caltex was also explaining that in the same way. No, but We're not saying you're proceeding from the wrong premise. Ang sinasabi ko mula't mula pa, yung pinag-uusapan ninyo yung maps and indicators coming from the Argus. Okay?
Yun ang basis ng replacement cost. Okay? Ito yung spot market ninyo, itong trading floor ninyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion. Kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price. We have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay. Isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino nila binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Not in that Paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon eh. If you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Halika kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Kenny, I can hear you again. What a heel! Yo, wake up! Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. So go ahead. Opo, mali. Yeah, umbes na. Oh. Sabi to ni Senator Loret, ba't ka aalis yung frustrated ka? Hindi mo nasasagot yung tanong mo. Ayaw sumagot eh. Mali yun. Nilagay, alam mo, pinokus mo sa iba yung usapan eh. Ang pinokus mo yung supply. Hindi mo pinokus yung usaping presyo. Mali yung sumasagot. Mali yung sumasagot eh. yung tinatanong ni Kasi Senator ang Marcoleta. tinatanong lang ni Senator Marcoleta is about the price. Tama ba? No? Tama ba? Tama ba na yung tubo ay ganyang kalaki? Yun eh. Pero yung 3 sinasabi billion a day? mo, na bibili ka kasi pang-replenish, abay, negosyante kayo eh. Tama. Mamumuhunan kayo, bibili kayo. Pwede ba yung puro kakita, puro kakabig, wala kang tulak? Di ba? Walang lugi. Walang lugi. Hindi ka naman malulugi rin. Dahil pag binili mo ng mahal, Bebenta mo na sa bebenta mo ng mahal. Yes. Di ba? Binili mong mura, benta mo ng mura. May tubo ka pa rin. Para doon sa paliwanag nung sumasagot, pagka hindi tayo naningil ng mahal na ngayon, hindi na kami makakabili kasi mahal na eh. Di ba? Parang gano'n. di ba? Parang yun. Kung sisingil tayo ng 53 pa rin, tapos 75 na, konti na yung mabibili natin. Bakit hindi na lang bawiin ng gobyerno yung Petron at yung mga gasoline na company na yan, pagkukuhanin na lang ng gobyerno. Kung ganoon lang din ang magiging formula mo, no, Director. Hindi ata nakapaloob yun sa National Emergency Energy, ano? Hindi, pero State of National Energy Emergency, pwedeng gawin yan. Oo. National, national emergency. Hindi ata nakapaloob Yung doon sa tanong ba sa kanya, na-monitor mo ba? Nakita mo ba? Hindi siya makasagot, hindi raw. O kung hindi, ano minomonitor mo? Kasi hindi man nila pwedeng kunin yung ICPO, di ba? Yung mga records sa libro ng gasoline company eh. Nako, check naman, makikipag-away. Kasi naalala mo dati, sinabpinan na ng korte yan eh. Yung libro ng mga petroleum company. Wala, ginawa nila ang lahat ng buo nilang makakaya. Huwag lang may pakita yung libro na yan sapagkat naandyan, nakatago ang lahat ng kanilang dapat itago. Bennett Nelson. So, ngayong may emergency, well, yun, ang papayagan natin? Kaya Well, hindi natin inaalis na kumita ang mga
petroleum companies. Oo. Hindi natin inaalis yun. Kumita kayo. Hindi kayo pwede malugi. Negosyante kayo eh. Oo. Ang kinasasama lang ng loob natin, mukhang labis-labis ang kinita ninyo sa gitna ng problemang ito. Meron pang ngayon trend na nagsasamantala. Alam niyo kung nason, Benny? Mga nagbebenta ng electric cars. Pumalo ng hustong presyo ngayon. Ay, naku. Electric vehicles. Meron ding inventaryo yan. Yan, yung pumasok sa Pilipinas tsaka yung bagong dating. Dapat silipin na ng DTI yan. Bantayan na nila agad yan. Di ba? Profiteering na, no? Oo. Yan yung tinatawag na profiteering talaga. Di ba? Hindi ko masisi si Senador Marcolita. Sabi, nakaka-prostrate talaga. Bila tuloy may umalis. Sabi naman Senador Lauren Ligarda, kung umalis ito, paano yan? Napoprostrate ka tapos bigla kang aalis. Di ba? Hindi niya nasasagot yung tanong mo. Dapat para mawala yung frustration mo, magtanong ka para pag nasagot, ganun ba? Hindi nga sinasagot na maayos Yun lang. eh. Paano yung paiwas Oo, kumbaga, pailag yung sagot na, alam mo, wag nating Dito gawing bobo ang taong bayan. Nakakaunawa ang taong bayan sa nangyayaring ito eh. dito mo mararamdaman yung yung proteksyon ng gobyerno doon sa mga negosyante. Oo. 'Di ba? Sa halip na ang gobyerno magbigay ng proteksyon sa taong bayan, Oo, negosyante yung pinoproteksyon. pinoproteksyonan yung mga petroleum company. 'Di ba? Tapos gagamitin pa based on ganito, based on ganong batas. Ang batas ay ginawa para proteksyonan ang pangkalahatan, ang taong bayan, hindi lang ang iilan. Yun. Hindi lang ang mayayaman. Aha. Di ba? Masyadong nakakasama ng loob. Aha. Nakaka-frustrate talaga. Nakaka-prostrate, tatayo lang ako. Magpapaalam na